Dapit hapon na at ang kalangitan sa Dasmariñas ay nag-aalab sa kulay kahel at lila. Ang hangin ay marahan, dala ang amoy ng basang lupa matapos ang panandaliang ambon. Sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, ang lahat ay tila karaniwan. Maingay ang mga busina ng sasakyan at ang mga tao ay nagmamadaling umuwi mula sa trabaho. Walang sinuman ang nakakaalam na sa gitna ng pamilyar na ingay na iyon, isang madilim na kwento ang malapit ng magsimula. Si Maria Clara Reyes, 27 taong gulang, ay marahang humakbang palabas ng convenience store na kanyang pinagtatrabahuhan, ang Itindahan Express. Ang kanyang simpleng mukha ay bakas ang pagod, ngunit ang kanyang mga labi ay mayroong paring pamilyar na ngiti. Katatapos lamang ang kanyang shift at handa na siyang umuwi sa kanyang inuupahang apartment sa kalapit na bayan ng Imus. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang pitaka, cellphone, at kaunting perang naipon mula sa overtime noong nakaraang linggo. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang manipis na kwintas na ginto, regalo ng kanyang ina noong kanyang kaarawan. Kilala si Clara ng kanyang mga katrabaho bilang isang babaeng magalang at hindi palakibo. 4 na taon na siyang nagtatrabaho sa Tindahan Express, pinalitan ang kanyang yumaong ama bilang pangunahing bumubuhay sa pamilya. Ang kanyang ina, si Aling Sean Concepcion, ay nagtitinda ng kakanin sa harap ng kanilang bahay sa silang upang makatulong sa mga gastusin, kasama ang kanyang bunsong kapatid na si Elena. Para kay Clara, bawat sentimong kanyang kinikita ay isang pagpapahayag ng pagmamahal para sa kanyang pamilya. Madalas niyang sabihin kay Isabela, ang kanyang matalik na kaibigan at katrabaho, na wala siyang malaking pangarap, sapat na sa kanya na mapagamot ang kanyang ina at makapagtapos ng pag-aaral si Elena. Nang araw na iyon, ang orasan sa dingding ng tindahan ay lagpas na ng 9:00 ng gabi. Si Jose Joey Santos, ang store manager at kanyang amo, ay lumapit sa kanya, may hawak na helmet sa kamay. Ang lalaking ito, 32 taong gulang, ay kilala sa pagiging mahigpit at bihirang magbiro. Maikli niyang binati si Clara at hiniling na mag-usap sila sandali sa likurang bahagi ng tindahan. Magalang na tumango si Clara at isinara ang cash register bago sumunod kay Joey palabas sa gilid na pinto. Ang paradahan sa likod ng tindahan ay tahimik na. Ang ilaw mula sa isang nag-iisang poste ay malabong nagbibigay liwanag sa ilang motorsiklong nakaparada pa. Sa di kalayuan, maririnig ang mahinang kahol ng aso. Magalang na tumayo si Clara habang si Joey ay tila seryosong nagsasalita. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan ng gabing iyon. Tanging ang Keith's camera ng tindahan ang nakakuha ng kanilang pag-uusap sa loob ng ilang minuto, bago dahan-dahang natakpan ng anino ang kanilang mga imahe. Sa kanyang simpleng apartment sa Imus, ang cellphone ni Clara ay walang tigil sa pagtunog mula pa 10:00 ng gabi. Ang kanyang ina ay paulit-ulit na tumatawag, ngunit walang sumasagot. Karaniwan, laging nagpapadala ng text si Clara para ipaalam kung malalate siya ng uwi. Ngunit ng gabing iyon, ang katahimikan ang tanging tugon. Sa silang, si Aling Sean ay nakatitig sa screen ng kanyang telepono, ang puso ay puno ng kaba. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pagdarasal, umaasang nasa mabuting kalagayan ang kanyang anak. Kinabukasan ng umaga, maagang pumasok si Isabela sa trabaho. Nagtaka siya dahil hindi dumating si Clara. Sinabi lang ni Joey na baka bigla ang nag-absent si Clara, ngunit lumipas ang tanghali at wala pa rin siya. Hindi na rin makontak ang kanyang numero. Pagsapit ng gabi, nakatanggap ng balita ang pamilya sa silang mula sa mga katrabaho ni Clara na hindi siya pumasok mula pa kahapon. Si Elena, ang kapatid ni Clara, ay agad na napaiyak sa takot. Alam niyang hindi kailanman aalis ang kanyang ate nang walang paalam. Nang sumunod na araw, isang opisyal na ulat ang isinampa sa Cavite Provincial Police Office. Sinimulan ng mga pulis na alamin ang mga huling lugar kung saan nakita ang biktima. Ang ilang residente sa paligid ng tindahan ay tumulong maghanap sa mga eskinita at terminal ng tricycle. Mga poster na may malaking sulat na Maria Clara Reyes, nawawala, ay idinikit sa mga post ng kuryente at pader. Gabi-gabi, tinititigan ni Aling Sean ang litrato ng kanyang anak habang marahang nagro-rosaryo. May kakaiba siyang kutob sa loob ng 2 araw na nakalipas. Ang aso sa harap ng kanilang bahay ay hindi tumitigil sa pag-aalulong tuwing dapit hapon, isang bagay na bihirang mangyari.
Samantala, sa Tindahan Express, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ang mga katrabaho na dati masayahin ay nagtatrabaho na ngayon sa katahimikan. Hindi maitago ni Isabela ang kanyang pagkabalisa. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap ni Clara 2 araw bago ito mawala. Nagkwento noon si Clara na hindi tumutugma ang cash deposit sa talaan ng tindahan. Nag-aalala siyang baka may pagkakamali ngunit hindi pa niya ito naiulat. Si Joy, na nakarinig ng kanilang usapan, ay matalim lamang na tumingin at sinabihan si Clara na huwag pag-usapan ang bagay na iyon sa harap ng ibang tao. Mula ng gabing iyon, naging mas tahimik si Clara. Si Joy naman ay tila nagtatrabaho na parang walang nangyari. Sumama pa siyang magdikit ng mga poster sa harap ng tindahan at nag-alok na tutulong sa pamilya ng biktima. Ngunit sa mata ng ilang empleyado, ang kanyang kilos ay sobrang kalmado para sa isang taong nawala ng tauhan. Nagsimulang lumitaw ang pagdududa nang makita ng isang warehouse staff, si Joey, na hinuhugasan ang kanyang motorsiklo gamit ang gasolina noong umagang iyon. Idinahilan niyang gusto lang niyang linisin ang kalawang, ngunit ang rason na iyon ay tila kakaiba. Dapit hapon na naman, at ang langit sa Cavite ay muling namula sa gilid ng ilog Imus na naghihiwalay sa mga lungsod. Ang tubig ay marahang dumadaloy, dala ang mga tuyong sanga. Walang sinuman ang nakakaalam na sa ilalim ng ibabaw ng ilog na iyon, isang malaking lihim ang nagsisimula ng mabuo. Sa kanyang bahay, sinindihan ni Aling Sean ang isang maliit na kandila sa kanilang altar. Tinitigan niya ang larawan ni Clara sa dingding at bumulong, "Umuwi ka na, anak. Miss na miss ka na ni nanay." Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang mawala si Clara, ang tunog ng kampana ng simbahan para sa Angelus ay tila napakabigat sa pandinig ng maliit na pamilya. Si Elena ay nakaupo sa beranda, nakatingin sa langit, umaasang makita ang anino ng kanyang ate sa mga bituin. Hindi niya alam na sa ibang lugar, isang tao ang nagpupumilit pagtakpan ang isang malaking kasalanan na malapit ng mabunyag. Walang sinuman ang nag-akala na ang pagkawala ng isang simpleng dalaga mula sa isang maliit na tindahan sa gilid ng lungsod ay yayanig sa buong Cavite. Dito nagsimula ang madilim na kwento. Isang paglalakbay tungo sa katotohanan, pagsisisi, at isang aral sa buhay na hindi malilimutan. Ang hangin sa silang ng gabing iyon ay mas malamig kaysa karaniwan. Dala nito ang amoy ng basang dahon ng saging mula sa likod bahay. Sa loob ng simpleng bahay na yari sa kahoy, si Aling Sean ay nakaupo sa harap ng larawan ng kanyang panganay, hawak ang isang cellphone na palaging nagpapakita ng "T cannot be reached." Namumutla ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa kakulangan sa tulog. 2 araw nang hindi umuuwi si Clara. Si Elena, ang bunsong kapatid ni Clara, ay paulit-ulit na tumitingin sa orasan sa dingding na marahang tumitiktak sa sala. Sinusubukan niyang umiti sa harap ng kanyang ina, ngunit nanginginig ang kanyang boses sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ng kanyang ate. Umaasa pa rin siyang biglang bubuksan ni Clara ang pinto na may kasamang mainit na ngiti, tulad ng dati. Ngunit gabi nagdaan at ang anino na iyon ay hindi dumating. Kinaumagahan, nagpunta sila sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang mag-report. Ang opisyal na tumanggap ng kanilang ulat ay nagtanong ng ilang bagay tungkol kay Clara, ang kanyang mga katangian, huling suot, at pinakabagong larawan. Ibinigay ni Aling Sean ang lahat habang nanginginig ang mga kamay. Matagal niyang tinitigan ang larawan ng kanyang anak na para bang hindi niya kayang bitawan ito. Nangako ang pulis na ipapasa ang ulat sa Cavite Provincial Police Office upang masimulan agad ang paghahanap. Pagsapit ng hapon, ilang kapitbahay ang tumulong magpakalat ng balita. Nagprint sila ng simpleng poster na may nakasulat na "Maria Clara Reyes, nawawala", kasama ang isang litratong kinuha mula sa cellphone. Sa bawat poste ng kuryente at maliit na tindahan, ang poster na iyon ay nakadikit sa tabi ng mga anunsyo ng pautang. Ang mga batang dumaraan ay humihinto upang tingnan ang larawan ng may pagtataka. Sa mukha ni Aling Sean, ang pag-asa at takot ay naghahalo. Ang ikalawang gabi ang naging pinakamabigat. Si Elena ay hindi tumigil sa pag-iyak sa kanyang silid. Niyakap niya ang uniforme ni Clara na nakasabit pa rin ng maayos sa aparador. Ang amoy ng sabon at pulbos ay naroon pa rin sa tela. Samantala, sa sala, si Aling Sean ay nakaupo, nakatitig sa isang maliit na kandilang nakasindi sa mesa. Marahan siyang nagdasal, humihiling sa Diyos na ingatan ang kanyang anak na saan man ito.
Sa bawat ihip ng hangin na nagpapayanig sa apoy ng kandila, lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Dahan-dahang kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Clara sa social media. Ang mga katrabaho sa Tindahan Express ay nagsimulang mag-post sa kanilang group chat, nagtatanong kung may nakakaalam kung nasaan siya. Si Isabella, ang matalik na kaibigan ni Clara, ay hindi mapakali. Alam niyang imposible para kay Clara na umalis nang hindi nagpapaalam. 2 gabi bago siya mawala, nag-usap pa sila tungkol sa plano niyang umuwi sa silang para alagaan ang kanyang ina na madalas nang magkasakit. Lahat ay tila mali. Ilang araw ang lumipas, ang paligid ng bahay ni Aling Sean ay nagsimulang dumami ang mga kapitbahay na nagpapakita ng kanilang simpatsya. Nagdadala sila ng pagkain, nagbibigay aliw at nag-aalok ng tulong. Isang maliit na tolda ang itinayo sa harap ng bahay kung saan nagtitipon ang mga residente tuwing hapon. May mga nagbabasa ng yasin, may mga tahimik na nakaupo habang nakatingin sa kalsada, na para bang may hinihintay na darating. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Aling Sean ay tahimik lamang na umiiyak. Sa tuwing may dadaan na motorsiklo, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa ika-4 na araw, isang pulis ang dumating na may dalang paunang balita mula sa investigasyon. Sinuri na nila ang TV footage sa paligid ng tindahan kung saan nagtatrabaho si Clara. Mula sa recording, nakitang lumabas si Clara kasama ang kanyang amo na si Joy patungo sa likurang paradahan. Pagkatapos noon, wala nang kuha na nagpapakitang lumabas siya sa lugar na iyon. Natigilan si Aling Sean nang marinig ang pangalang iyon. Nakilala lamang niya si Joy mula sa mga kwento ni Clara bilang isang taong mahigpit. Ngunit madalas magalit kapag bumababa ang kita ng tindahan. Nang gabi ring iyon, tinawagan ni Isabella si Elena, mahina ang kanyang boses ngunit malinaw. Ikinuwento niya na bago mawala, tila nag-aalala si Clara at sinabing may problema sa cash deposit ng tindahan. Natatakot si Clara na masisi dahil sa pagkakaiba ng talaan, ngunit sigurado siyang wala siyang kasalanan. Si Elena ay nakinig na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Sa kanyang puso, patuloy siyang nagdarasal na matagpo ang ligtas ang kanyang ate. 5 araw. Mabigat ang hangin sa silang. Makulimlim ang langit mula pa umaga. Dahan-dahang bumuhos ang ulan, binabas ang bakuran. Nakatayo si Aling Sean sa bintana, pinagmamasdan ang maputik na kalsada. Hawak pa rin niya ang puting panyong iniwan ni Clara. Naalala niya ang bawat gawin ng kanyang anak, mula sa paghahanda ng almusal, pagbubukas ng lumang radyo tuwing umaga, hanggang sa pagsusulat ng mga dasal sa maliit na papel bago umalis papuntang trabaho. Ang lahat ng alaala na iyon ay naging sugat na ngayon na mahirap paghilumin. Samantala, sa Dasmariñas, pinalawak ng mga pulis ang kanilang paghahanap hanggang sa mga terminal at sa mga gilid ng lungsod. Kinapanayam nila ang ilang saksi, kabilang ang mga security guard ng tindahan at mga nagtitinda sa paligid. Ngunit walang nakakita kay Clara pagkalipas ng 9:00 ng gabi. Tila naglaho na lang siya sa gitna ng kadiliman. Muling dumating ang gabi. Sa maliit na bahay sa silang, ang tunog ng ulan ay naging tapat na kasama ng pamilyang naghihintay. Nakatulog si Elena sa kandungan ng kanyang ina, habang si Aling Sean ay nakatitig sa kalendaryo sa dingding. Isang maliit na pulang marka sa isang petsa ang nagpapahiwatig ng kaarawan ni Clara, na 2 linggo na lang ang layo. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha, binabasa ang dulo ng kanyang hishab. Bumulong siya, kung maibabalik lang ang oras, hihiligin niyang huminto na sa trabaho ang kanyang anak at umuwi ng maaga ng gabing iyon. Ang pagkawala ay laging dumarating ng walang babala, ngunit sa puso ng isang ina, ang kutob ay hindi kailanman nagkakamali. Alam niyang may masamang nangyari. At nang gabing iyon, sa gitna ng patuloy na pag-ulan, ang dasal ng isang ina ay umakyat sa kalangitan, humihingi ng himala upang bumalik na ang kanyang anak. Kinaumagahan, mamasa-masa ang hangin sa Dasmariñas. Tahimik pa ang mga kalsada nang huminto ang isang patrol car sa harap ng Tindahan Express. 2 pulis ang bumaba at agad na pumasok sa tindahan na kararating palang bukas. Tense ang mukha ng mga empleyado. Alam nilang hindi sila naparoon para mamili, kundi para maghanap ng baka sa pagkawala ni Clara Reyes. Agad na humingi ng pahintulot ang mga opisyal na suriin ang footage. Ibinigay ng branch manager ang kopya ng data mula sa gabi ng insidente.
Sa isang maliit na silid na puno ng mga monitor, naging tahimik ang lahat. Nakatutok ang lahat sa isang screen, habang ang oras sa recording ay nagpapakita ng 9:45. Nakita ang anyo ni Clara na naglalakad patungo sa likurang pinto, may dalang maliit na bag. Sa likurang paradahan, naghihintay na si Joy, suot ang helmet sa kanang kamay. Tila matagal silang nag-usap bago parehong nawala sa sakop ng kamera. Pagkatapos noon, ang screen ay nagpakita na lamang ng isang walang laman na lugar na walang galaw. Si Inspector Ricardo De Leon, ang pangunahing investigador mula sa Cavite Provincial Police Office, ay nakatitig sa screen na may nakakunot na noo. Marami na siyang nahawakang kaso, ngunit may kakaiba sa recording na iyon na hindi nagpapakalma sa kanya. Ang postura ni Joy ay tila tensyonado, habang si Clara ay mukhang balisa. Iniutos ni De Leon na i-zoom in ang imahe, ngunit hindi malinaw ang kanilang mga mukha dahil sa anino mula sa ilaw. Itinala niya ang oras at inutusan ang forensic team na suriin ang paradahan para sa karagdagang ebidensya. Sa labas ng tindahan, nakatayo si Isabela, mahigpit na hawak ang kanyang bag. Hindi pa siya naglakas loob na pumasok mula nang malaman niyang sinusuri ng pulisya ang footage. Sa kanyang puso, nagdarasal siya na sana'y malantad na ang katotohanan. Mula nang mawala si Clara, hindi na siya napanatag. Gabi-gabi, naaalala niya ang tawa ng kanyang kaibigan na laging nagdadala ng merienda para paghasyan nila tuwing break. Ngayon, ang cashier's desk kung saan dati nakaupo si Clara ay tila walang laman at malamig. Pagsapit ng hapon, ipinakita ng paunang investigasyon na si Joy lamang ang nakipag-usap kay Clara sa labas ng tindahan ng gabing iyon. Walang ibang tao sa paligid. Nang tanungin ng pulisya si Joy, kalmado siyang sumagot na pinagsabihan lamang niya si Clara dahil sa isang pagkakamali sa cashier's report. Pagkatapos noon, ayon sa kanya, umuwi agad si Clara sakay ng isang depadyak na tricycle. Ngunit nang tanungin ng pulisya ang mga tricycle driver sa lugar, walang sinuman ang nakaalalang naghatid sa isang babaeng nagngangalang Clara ng gabing iyon. Lalong tumindi ang hinala, lalo na nang aminin ng isang warehouse staff na nakita niya si Joy na hinuhugasan ang kanyang motorsiklo kinaumagahan pagkatapos ng insidente. Nagbuhos siya ng gasolina sa isang basahan at kinuskos ang ilalim ng motor hanggang sa luminis. Nang tanungin kung bakit, ngumiti lamang si Joy at sinabing marumi ang kanyang motor dahil sa ulan. Ngunit, sa mga empleyado, mabilis kumalat ang kwento at nagdulot ng hindi magandang pakiramdam. Pumunta si Inspector De Leon sa inuupahang apartment ni Clara upang suriin ang kanyang mga personal na gamit. Doon, natagpuan nila ang kanyang uniforme na maayos na nakasabit pa rin. Ang charger ng cellphone ay naiwan sa mesa at ang sapatos na madalas niyang gamitin ay nasa tabi pa rin ng pinto. Lahat ay nagpapahiwatig na hindi planado ni Clara na umalis ng malayo. Sa ilalim ng unan, natagpuan ang isang maliit na kwaderno na naglalaman ng kanyang mga isinulat na target sa pag-ipon at pang-araw-araw na dasal. Sa huling pahina, may isang pangungusap na nagpatigil kay De Leon, gusto ko lang gumaling si nanay at makita si Elena na makapagtapos ng pag-aaral. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumusok sa puso ng sinumang makakabasa. Samantala, sa Tindahan Express, patuloy na nagtrabaho si Joey na parang walang nangyari. Dumalo pa siya sa pamilya ni Clara sa silang kasama ang dalawa pang katrabaho upang magpakita ng simpatsya. Tinitigan siya ni Aling Sean na may pagod sa mga mata. Nagpasalamat siya, ngunit sa kanyang puso, may kakaibang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Ang paraan ng pagsasalita ni Joy ay masyadong walang emosyon na para bang hindi talaga siya nagdadalamhati. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag si Joy para sa karagdagang investigasyon. Sa pagkakataong ito, nagsimulang magbago ang tono ng mga tanong. Nang tanungin kung bakit napakatagal nilang magkasama sa paradahan, maikli at iwas ang kanyang sagot. Ngunit hindi nagmadali ang mga investigador. Hinihintay nila ang resulta ng forensic analysis mula sa motor ni Joy at sinusuri ang huling signal ng cellphone ni Clara. Nang gabing iyon, nakaupo si Isabela sa beranda ng kanyang boarding house, nakatingin sa langit. Hawak niya ang isang lumang litrato kasama si Clara, noong sila inasa training pa. Naalala niya kung gaano kasaya si Clara noon, hawak ang sertipiko habang tumatawa. Walang kamalay-malay na pumatak ang kanyang mga luha. Alam niyang hindi tatakas ang kanyang kaibigan tulad ng hinala ng iba.
May isang taong nagtatago ng isang bagay, at sa lalong madaling panahon, lalabas din ang katotohanan. Sa kabilang banda, nagsimulang mabalisa si Joy. Alam niyang nakatutok na sa kanya ang pulisya. Sa tuwing may patrol car na dumaraan sa harap ng kanyang bahay, kumakabog ang kanyang dibdib. Tinanong siya ng kanyang asawa kung bakit madalas siyang lumabas sa gabi, ngunit maikli lang ang sagot ni Joy na marami siyang trabaho. Sa katahimikan, ang imahe ni Clara ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang tunog ng mga yabag sa paradahan ng gabing iyon ay tila bumabalik. Lumipas ang isang linggo, ngunit hindi pa rin natatagpuan si Clara. Nagsimula nang magsulat ang mga lokal na pahayagan ng balitang may pamagat na empleyado ng convenience store, misteryosong nawawala. Ang mga residente ng Dasmariñas ay nag-uusap sa mga kapihan at social media. May nagsasabing dinukot siya. Mayroon ding nag-aakusa na may kinalaman dito ang isang tagaloob. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pangalan ni Maria Clara Reyes ay kilala na ngayon sa buong lungsod bilang isang babaeng nawala ng walang bakas. Sa gitna ng lahat ng kawalan ng katiyakan, nangako si Inspector De Leon kay Aling Siyon na hahanapin niya ang kasagutan. Tinitigan niya ang ilog imus na tahimik na dumadaloy sa di kalayuan. Sa likod ng payapang agos ng tubig, marahil ay may nakatagong malaking lihim na matagal nang itinatago. Kinaumagahan, isang makapal na hamog ang bumalot sa lumang tulay sa hangganan ng Imus at Bacoor. Ang ilog Imus ay tahimik na dumadaloy sa ilalim nito, ngunit ang agos sa gitna ay tila malakas, dala ang mga tuyong sanga at dahon. Sa gilid ng tulay, ilang pulis ang nakatayo, pinagmamasdan ang paligid. Dumating sila matapos matunton ang huling signal ng cellphone ni Clara sa lugar na ito. Dahan-dahang bumaba si Inspector De Leon sa mga sementadong hagdan patungo sa pampang. Agad na nabasa ng putik ang kanyang sapatos. Napansin niya ang mga bakas ng gulong ng motorsiklo sa isang landas na pababa sa tubig. Ang lupa roon ay basa-basa pa, na para bang may dumaang sasakyan kamakailan lamang. Hindi kalayuan, sumigaw ang isa sa kanyang mga tauhan. Nakahanap siya ng isang piraso ng gintong hikaw. Ang maliit na bagay na iyon ay bahagyang kumikinang sa gitna ng damuhan. Maingat itong kinuha ni De Leon gamit ang guwantes. Sa likod nito, may nakaukit na maliit na letrang C. Nang hapong iyon, dinala ang hikaw sa bahay ni Aling Siyon sa silang. Nang ipakita ito sa kanya, ang matandang babae ay agad na nanghina. Nakilala niya ang bagay na iyon bilang pag-aari ng kanyang anak, isang simpleng regalo na binili niya noong magsimulang magtrabaho si Clara. Walang tunog na pumatak ang kanyang mga luha. Sa katahimikan, alam niyang ang masamang kutob niya ay unti-unti nang nagkakatotoo. Samantala, sa himpilan ng pulisya, may kahinahinalang lumabas sa resulta ng forensic analysis sa motor ni Joey. Sa ilalim ng makina, natagpuan ang mga mansa ng kulay kape na tila pinunasan at binuhusan ng gasolina. Kinumpirma ng laboratorio na ang mansa ay hindi kalawang kundi mga bakas ng dugo ng tao. Agad na iniulat ang natuklasan kay Inspector De Leon. Matagal siyang natahimik bago marahang nagsalita, lahat ng senyales ay tumuturo na sa iisang pangalan. Nang gabi, muling ipinatawag si Joy sa himpilan. Pagpasok niya sa silid ng investigasyon, naging alanganin ang kanyang mga hakbang, maputla ang kanyang mukha, at may butil ng pawis sa kanyang noo kahit na malamig ang silid. Nang ipakita ni De Leon ang litrato ng hikaw at ang resulta ng laboratorio, yumuko si Joy. Halos hindi marinig ang kanyang boses habang sumasagot sa mga tanong. Patuloy siyang nagmamatigas na wala siyang alam, ngunit hindi niya kayang tumingin ng diretso sa investigador. Sa labas ng silid, nagsimulang magdagsaan ang mga lokal na mamamahayag na nakaamoy na ng malaking balita. May mga sumubok kumuha ng litrato, ngunit pinigilan sila ng mga pulis. Ang kaso ng pagkawala ni Clara Reyes ay nagbago na mula sa isang missing person case patungo sa isang posibleng kaso ng karahasan. Nagsimula nang magsulat ang media ng mga balitang mas matapang nag-ugnay sa pangalan ni Joy bilang huling taong nakita kasama ng biktima. Samantala, hindi makatulog si Isabela. Patuloy niyang naaalala ang mga huling araw bago mawala si Clara. Naalala niya kung gaano kalungkot ang kanyang kaibigan habang isinasara ang cash register ng gabing iyon. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng pagkabalisa. Nagsisisi si Isabela na hindi niya ito tinanong ng mas malalim.
Ngayon, sa tuwing dumadaan siya sa mesa ni Clara, sumisikip ang kanyang dibdib. Ang tanging magagawa niya ay magdasal na sana'y mabunyag na ang katotohanan, kahit pa natatakot siya sa magiging sagot. Linggo ang lumipas, patuloy ang paghahanap ng pulisya sa paligid ng Ilog Imus. Tuwing umaga, sinusuyod ng forensic team ang pampanggamit ang simpleng kagamitan, umaasang makahanap ng karagdagang ebidensya. Nagsimula na ring tumulong ang mga residente. Ayon sa kanila, ilang gabi na ang nakalipas, may narinig silang isang motorsiklong mabilis na dumaan sa tulay bandang 10:00 ng gabi, na sinundan ng isang tunog na parang may mabigat na bagay na nahulog sa tubig. Noon, hindi sila naghinala, inakalang may nahulog lang na gamit. Sa kabilang banda, lalong napipressure si Joy. Nagsimula siyang bihira nang pumasok sa trabaho, idinadahilang may sakit. Naghihinala ang kanyang asawa, ngunit maikli lang ang sagot niya sa tuwing tinatanong. Ang kanyang 4 na taong gulang na anak ay nagtanong kung bakit madalas tulala ang kanyang ama. Hinaplos lang ni Joy ang ulo ng kanyang anak nang walang imik. Gabi-gabi, naririnig niya ang tunog ng tubig mula sa banyo at pakiramdam niya ay may tumatawag sa kanyang pangalan mula sa malayo. Hindi na naging payapa ang kanyang pagtulog. Ang balita tungkol sa natagpuang hikaw at bakas ng dugo sa motor ay agad na nakarating sa pamilya ni Clara. Umiyak si Aling Sean sa kandungan ng kanyang kapitbahay. Si Elena ay nagpost ng dasal sa social media, umaasang matagpuan na ang kanyang ate. Libo-libong beses itong na-share. Maraming taong hindi personal na kilala si Clara ang nagpadala ng dasal. Ang kwento ng masipag na babaeng nawala ay nagsimulang umantig sa puso ng marami sa Cavite at sa mga karatig lugar. Sa gitna ng kalungkutan, si Inspector De Leon ay patuloy na nagtrabaho ng mahinahon. Naniniwala siyang bawat lihim ay sa huli mahahanap ang daan palabas. Muli siyang tumayo sa lumang tulay kung saan natagpuan ang hikaw. Malakas ang ihip ng hangin na nagpapagalaw sa kanyang uniforme. Tinitigan niya ang agos ng ilog sa ibaba at bumulong, walang kasalanan ang maitatago magpakailanman. Lumalalim na ang gabi. Mula sa malayo, ang tawag sa pagdarasal ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng hamog. Isa-isang sumindi ang mga ilaw ng lungsod. Ngunit sa puso ng bawat isa na naghihintay ng kasagutan, ang gabi ay tila mahaba at tahimik. Ang misteryo tungkol kay Maria Clara Reyes ay hindi pa ganap na nalulutas, ngunit ang mga hakbang tungo sa katotohanan ay papalapit na. Napakabigat ng gabi sa Dasmariñas. Makulimlim ang langit, walang bituin. Ang mamasa-masang hangin ay dala ang amoy ng putik mula sa ilog. Sa maliit na silid ng kanyang bahay, si Joy ay nakaupo sa isang silyang kahoy, nakatitig sa sahig. Maputla ang kanyang mukha, ang mga mata ay walang buhay. Sa mesang nasa harap niya ay nakalatag ang isang supwena mula sa pulisya. Alam niyang malapit na ang kanyang katapusan. Mula nang matagpuan ang gintong hikaw sa pampang ng Imus, nabuhay si Joy sa takot. Bawat hakbang ay tila isang anino ng kasalanan na sumusunod sa kanya. Bihira na siyang lumabas ng bahay. Nagtataka ang kanyang asawa, ngunit hindi kailanman nakakuha ng tapat na sagot. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, nagigising si Joy na hinihingal, hawak ang kanyang dibdib, at lalabas sa bakuran na parabang naghahanap ng hangin. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Clara ay patuloy na lumilitaw sa bawat sandali ng katahimikan. Samantala, sa himpilan ng pulisya sa Imus, ang mga investigador ay nagtatrabaho araw at gabi. Ang resulta ng laboratorio sa mansa sa motor ay kumpirmado na. Ang dugo ay pag-aari ni Maria Clara Reyes. Ang natuklasang ito ay ganap na nagpabago sa kaso. Wala nang pagdududa. Matagal na tinitigan ni Inspector De Leon ang ulat bago ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Alam niyang naghihintay na ang katarungan. Kinabukasan, ipinatawag si Joy para sa karagdagang investigasyon. Malamig ang silid. Sa harap niya ay ang litrato ng gintong hikaw at ang resulta ng forensic na hindi na maikakaila. Tinitigan siya ni De Leon ng matalim ngunit mahinahon. Hindi siya sumigaw, hindi nanakot, nagsalita lamang ng mahina. Matagal na natahimik si Joy, tanging ang mabigat niyang paghinga ang naririnig. Sinubukan niyang magkaila, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay hindi na nagpakita ng kahinahunan na matagal niyang pinanatili. Sa labas ng himpilan, nagsimula ng magtipon ang mga mamamahayag.
Mabilis kumalat ang balita tungkol sa pag-unlad ng kaso sa social media. Ang mga headline ay pumuno sa mga online news sites. Nawalang empleyado ng tindahan, amo iniimbestigahan. Ang larawan ni Clara na may malumanay na ngiti ay nakapaskil sa maraming lugar. Pinag-uusapan siya sa palengke, sa mga pampublikong sasakyan at sa mga kapihan. Ang kasong ito ay hindi na lamang balita, kundi isang kolektibong sugat para sa mga nakakaramdam ng kalapitan sa katauhan ni Clara. Sa maliit na bahay sa Silang, si Aling Sean ay patuloy na nagdarasal gabi-gabi. Hindi na siya gaanong nagsasalita. Ang kanyang mga labi ay marahang gumagalaw, binibigkas ang mga maikling dasal habang nakatingin sa isang lamparang langis. Nakaupo si Elena sa tabi niya, hawak ang kamay ng kanyang ina. Sa dingding, nakasabit ang larawan ni Clara sa isang simpleng frame, suot ang kanyang uniforme na may ngiting puno ng pag-asa. Ngayon, ang ngiting iyon ay isang mapait na paalala ng pagkawala. Dumalaw si Isabela dala ang balita mula sa Dasmariñas. Lumuhod siya sa harap ni Aling Sean at niyakap ito ng mahigpit. Umiyak siya habang ikinukwento na nakahanap na ang pulisya ng matibay na ebidensya laban kay Joey. Marahan lamang na tumango si Aling Sean, basa ang kanyang mga mata, ngunit hindi na nagulat. Sa puso ng isang ina, ang kutob ay mas mabilis kaysa sa balita. Alam na niyang marahil ay hindi na babalik ang landas ng kanyang anak. Samantala, nagsimulang mawala ng kontrol si Joey sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, bawat tunog sa bahay ay isang tawag mula sa nakaraan. Ang tunog ng tubig sa banyo ay nagpapaalala sa kanya ng ilog. Ang mga yabag ng kanyang asawa sa kusina ay tila mga yabag ng isang taong sumusunod sa kanya. Sandali lang ang kanyang tulog, ginigising ng parehong masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, si Clara ay nakatayo sa pampang ng ilog, basa ang uniforme, nakatitig ng walang imik. Alam ni Inspector De Leon na malapit na ang oras ng pag-amin. Nagpasya siyang gumamit ng ibang paraan. Sa sumunod na imbestigasyon, hindi na niya direktang tinanong ang tungkol sa pangyayari. Nagsalita lamang siya tungkol sa buhay, kung paano maaaring sirain ng isang maling desisyon ang lahat. Yumuko si Joy, mahigpit na nakakapit sa silya. Dahan-dahang pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay kinain ng hangin. Tinitigan siya ni De Leon ng walang imik. Isang mahabang katahimikan ang pumuno sa silid hanggang sa bumulong si Joy, nagkamali po ako. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa lahat. Isang imbestigador sa likod ang marahang yumuko, pinipigilan ang paghinga. Tinitigan ni Joey ang mesa sa harap niya, walang laman ang kanyang mga mata. Hindi na niya itinanggi. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang isang susi na nagbukas sa pintuan ng kadilimang matagal nang nakasara. Ngunit hindi pa kumpleto ang pag-amin. Alam ni De Leon na mayroon pang dapat ibunyag. Nagpasya siyang bigyan si Joy ng isang araw para kumalma bago ang susunod na imbestigasyon. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan sa Dasmariñas. Gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Mula sa bintana, pinanood ni Joy ang liwanag na humahati sa mga ulap. Sa kanyang puso, ang takot at pagsisisi ay naghalo. Alam niyang wala ng daan pabalik. Bawat patak ng ulan ay tila isang boses na tumatawag sa kanya upang aminin ang lahat. Sa di kalayuan, ang ilog Imus ay umuugong na para bang nakikisali sa kadiliman ng gabi. Sa mga susunod na araw, ang katotohanan ay ganap na malalantad. Ngunit ng gabing iyon, sa gitna ng ulan at ihip ng hangin, napagtanto ni Joy na walang sapat na tubig upang mahugasan ang kasalanang kanyang ginawa. Kulay abo ang kalangitan sa Dasmariñas kinaumagahan. Malamig ang hangin na bumalot sa bakura ng himpilan nang huminto ang isang police van. Bumaba si Joy na nakayuko, inaalalayan ng dalawang pulis. Mukha siyang pagod, ang kanyang mga mata ay namamaga, na para bang hindi natulog buong gabi. Ang araw na iyon ang magiging mapagpasya. Ang araw kung kailan pinili niyang magsalita. Sa silid ng interogasyon, nakaupo si Inspector De Leon sa kabilang panig ng mesa na may mahinahong mukha. Walang galit, tanging isang tingin na matatag ngunit puno ng pangunawa. Binuksan niya ang isang folder na naglalaman ng mga papeles ng kaso at ipinatong sa mesa. Ang tunog ng orasan ang tanging bumabasag sa katahimikan. Huminga ng malalim si Joy at nagsimulang magsalita. Ikinuwento niya na ng gabing iyon, tinawag nga niya si Clara sa likurang pardahan.
Gusto niyang pagsabihan ito dahil mayroong pagkakaiba sa ulat ng cash deposit. Ngunit sa likod ng paninisi, mayroon siyang ibang takot na hindi niya sinabi kaninuman. Ilang linggo bago iyon, nawalan si Joy ng malaking halaga ng pera ng tindahan dahil ginamit niya ito para bayaran ang personal na utang mula sa isang online investment na naging scam pala. Umaasa siyang matatakpan niya ito sa may-ari sa pamamagitan ng paglilipat ng ilang bahagi ng araw-araw na kita. Ngunit masyadong masusi si Clara. Nakita niya ang pagkakaiba at direktang nagtanong. Ayon sa kanyang salaysay, nag-init ang kanilang usapan. Hindi tinanggap ni Clara na akusahan siyang pabaya. Ipinaliwanag niyang lahat ng ulat ay tama at hiniling kay Joy na suriin muli. Si Joy, na nasa ilalim ng pressure mula sa mga nagbabantang maniningil ng utang, ay nawalan ng kontrol. Nagkasagutan sila. Sinabi ni Clara na magre-report siya sa main office kung patuloy na hindi magtutugma ang pera ng tindahan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng panik kay Joy. Sa galit at takot, itinulak niya ang kamay ni Clara na nakahawak sa kanyang balikat, dahilan upang matumba ito sa semento. Akala niya ay simpleng pagkatumba lang, ngunit nang makita niya ang dugo na tumutulo mula sa ulo nito, nagpanik si Joy. Malapit sa kanyang motorsiklo ay may isang bakal na stand ng tarpaulin. Sa pagkalito at takot, pinalo niya muli ang ulo ni Clara upang siguraduhing hindi ito gagalaw. Pagkatapos noon, naging tahimik ang lahat. Nanginginig na nakatayo si Joy, pinagmamasdan ang katawang nakahandusay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang ginawa. Ilang minuto siyang nakatayo lang bago siya sinakop ng takot. Naisip niyang tapos na ang kanyang buhay kapag nalaman ng iba ang kanyang ginawa. Sa gitna ng panik, kinalagkad niya ang katawan ni Clara papalapit sa kanyang motor, tinakpan ito ng isang malaking jacket, at minaneho ang motor patungo sa tulay sa hangganan ng Imus at Bacoor. Tahimik ang kalsada ng gabing iyon, tanging ang tunog ng hangin at agos ng ilog ang kanyang kasama. Huminto siya roon, tinitigan ang walang buhay na katawan habang nanginginig ang mga kamay. Tinanggal niya ang mga alahas sa lieg at daliri ng biktima at inilagay sa kanyang bulsa. Ibinenta niya ang mga alahas na iyon makalipas ang ilang araw para mabayaran ang bahagi ng kanyang utang. Nang tanungin ni De Leon kung bakit sa ilog niya itinapon, mahinang sumagot si Joey na natatakot siyang matagpuan ang bangkay malapit sa tindahan. Inakala niyang aanurin ng tubig ang lahat ng ebidensya. Hindi niya alam na hindi kailanman ganap na nagtatago ng lihim ang isang ilog. Matapos itapon ang bangkay, umuwi siyang nanginginig. Hinugasan niya ang kanyang motor gamit ang gasolina, sinusubukang alisin ang mga mansa. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang motor, ang imahe ng dugo ni Clara ay bumabalik sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang araw, sinubukan niyang mamuhay ng normal. Pumasok siya sa tindahan, nagkunwaring tumutulong sa paghahanap at dumalaw pa sa pamilya ng biktima. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang larawan ni Clara sa mga poster, sumisikip ang kanyang dibdib. Alam niyang lahat ay kasinungalingan. Alam niyang dadalhin siya ng panahon pabalik sa lugar na ito, sa silya ng pag-amin kung saan siya ngayon nakaupo. Nakinig si Inspector De Leon na nakayuko. Tahimik ang silid, maliban sa mahinang hikbi na lumalabas sa bibig ni Joy. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang mga balikat, ang mga luhay pumapatak sa mesa. Paulit-ulit niyang sinabi ang salitang ipatawad, ngunit ang tunog nito ay hungkag. Tinitigan siya ni De Leon at mahinang nagsalita, ang pagsisisi ay laging huli, ngunit ang katotohanan ay dapat manindigan. Matapos maitala ang kanyang pag-amin, dinala si Joey pabalik sa selda. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ang kanyang tingin ay walang laman. Sa labas, nagsimulang umambon. Isinara ng mga pulis ang pinto ng van. Mula sa malayo, ang tawag para sa pananghaliang dasal ay umalingaw-ngaw. Para sa iba, ito ay isang ordinaryong tawag sa pagsamba. Ngunit para kay Joy, ang tunog na iyon ay parang isang tawag para sa kapatawaran na hindi na niya maaabot. Sa ibang lugar, sa simpleng bahay sa silang, matagal na nakaluhod si Aling Sean sa kanyang prayer mat. Katatanggap lang niya ng balita na umamin na ang salarin. Niyakap siya ni Elena mula sa likod. Pareho silang umiyak ng walang tunog. Walang salita ang makakapagpalit sa kanilang pagkawala. Ngunit sa gitna ng mga luha, mayroong kaunting ginhawa. Kahit paano, alam na nila ngayon kung ano talaga ang nangyari.
Ang ilog Imus ay tahimik na dumaloy ng hapong iyon na para bang ayaw ng alalahanin ang gabing ang tubig nito ay naging saksi sa kasalanan ng tao. Ngunit tulad ng sinabi ni Inspector De Leon, walang tubig ang makakalunod sa katotohanan. Sa lalong madaling panahon, lahat ay lulutang sa ibabaw. Kinaumagahan, isang makapal na hamog ang bumalot sa ilog Imus. Ang tubig ay tila payapa, ngunit ang agos sa ilalim nito ay dala ang isang lihim na hindi pa ganap na nabubunyag. Sa Pampang, isang pinagsamang puwersa ng pulisya, Basarnas, at ilang residente ang nagsimulang maghanda ng mga rubber boat. Umalis sila bago pa man sumikat ang araw, sinusuyod ang mahabang ilog patungo sa silangang bahagi ng Cavite, kung saan pinaniniwala ang huling napadpad ang katawan ni Clara. Pinangunahan ni Inspector De Leon ang paghahanap na may seryosong mukha. Hawak niya ang isang medyo luma ng larawan ni Clara. Sa tuwing papalapit ang bangka sa isang sangay ng ilog, tinititigan niya ang tubig ng malalim na para bang nagmamakaawa sa ilog na ipakita ang katotohanan. Sa likod niya, dalawang forensic expert ang may dalang lambat at body bag, handa para sa pinakamasamang posibilidad. Samantala, sa maliit na bahay sa silang, si Aling Sean ay nakaupo sa kanyang prayer mat na may namamagang mga mata. Nakaupo si Elena sa tabi niya, hawak ang isang rosaryo. Hindi sila nagsasalita, tahimik lamang na nagdarasal. Sa isang maliit na mesa, ang larawan ni Clara ay nakatayo sa pagitan ng dalawang kandila. Mula pa umaga, ang bahay ay napuno ng mga kapitbahay na dumating upang magbigay ng suporta. Isang matandang kapitbahay ang marahang nagsabi na ang dasal ng isang ina ay hindi kailanman masasayang dahil kahit ang tubig ay makikinig sa tawag ng isang inang nawalan ng anak. Ang unang araw ng paghahanap ay hindi nagbunga. Tanging isang sinelas ng babae ang natagpuan ng team na sumabit sa mga ugat ng kawayan, ngunit hindi ito pag-aari ni Clara. Si Joy, na nasa kulungan, ay tinanong kung saan eksaktong lokasyon niya itinapon ang katawan. Nanginginig ang boses, itinuro niya ang lumang tulay sa kilometer 12 kung saan malakas ang agos. Nagpa siya ang team na ipagpatuloy ang paghahanap doon kinabukasan. Nang gabi, malakas ang buhos ng ulan sa buong rehiyon. Umalsa ang ilog Imus, lalong lumakas ang agos nito, dala ang mga sanga at basura. Sa search post, si De Leon at ang kanyang team ay nakaupo, nagpapainit sa pamamagitan ng mainit na kape. Tinitigan niya ang mapa ng ilog na nakalatag sa mesa. Bawat asul na linya sa mapa ay tila isang ugat na nagdadala ng kalungkutan. Alam niyang hindi madaling hanapin ang isang bangkay sa isang malawak na ilog, ngunit ayaw niyang sumuko. Kinabukasan ng umaga, isang nakakagulat na balita ang dumating mula sa Bacoor. Isang mangingisda na nagngangalang Mang Carding ang nagulat sa lokal na pulisya na nakakita siya ng isang malaking sako na sumabit sa isang kumpol ng kawayan sa gilid ng ilog, hindi kalayuan sa lugar kung saan siya karaniwang naglalatag ng lambat. Sa una, inakala niyang basura lang ito. Ngunit nang subukan niyang hilahin, nakaamoy siya ng masangsang na amoy na nagpaatras sa kanya. Agad niyang tinawag ang mga kapitbahay at nag-report sa pinakamalapit na himpilan. Hindi nagtagal, dumating ang scene of the crime operatives, SOCO, at forensic team sa lokasyon kasama si Inspector De Leon. Agad na nilagyan ng police line ang lugar. Maingat na isinagawa ang pagkuha sa sako dahil sira na ito sa ilang bahagi. Nang dahan-dahan itong buksan, kumalat sa hangin ang masangsang na amoy. Sa loob, naroon ang katawan ng isang babae na halos hindi na makilala. Ngunit, ang unipormeng suot pa rin ito ay nagbigay ng malakas na pahiwatig. Sa leeg ng biktima, nakasabit pa rin ang isang putol na piraso ng gintong kwintas. Naging tahimik ang lahat sa lugar. Ilang pulis ang yumuko, pinipigilan ang kanilang emosyon. Tumayo si De Leon, ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Alam niyang tapos na ang paghahanap. Ang katawan ay dinala sa isang morgue para sa identifikasyon. 2 araw ang lumipas, lumabas ang resulta ng test. Opisyal na inanunsyo na ang bangkay ay si Maria Clara Reyes, ang empleyado ng convenience store na nawawala ng halos 1 buwan. Agad na nakarating ang balita sa silang. Umalingaw-ngaw ang iyakan sa bahay ni Aling Sean. Ang matandang babae ay nanghina sa yakap ni Elena. Agad na nagdatingan ang mga kapitbahay. Ang tunog ng mga dasal at hikbi ay pumuno sa maliit na silid. Dumating si Isabela mula sa Dasmariñas, may dalang mga puting bulaklak.
Niyakap niya ang larawan ni Clara habang umiiyak. Walang makapagsalita. Lahat ay natahimik sa gitna ng malalim na kalungkutan. Inilibing ang mga labi ni Clara kinabukasan sa pampamilyang sementeryo sa silang. Makulimlim ang langit, marahan ang ihip ng hangin na tila nakikidalamhati. Hawak ni Aling Sean ang huling dakot ng lupa na tumabon sa kanyang anak habang bumubulong. Wala na siyang hinihiling, tanging ang kapayapaan para sa kaluluwa ng kanyang anak sa piling ng Diyos. Tinitigan ni Elena ang simpleng lapida na bagong kabit. Sa ilalim ng pangalan, nakasulat, Maria Clara Reyes, 1976 tandang bawas 2023. Sa kanyang puso, nangako siyang aalagaan ang alaala ng kanyang ate magpakailanman. Mula sa malayo, pinanood ni Inspector De Leon ang libing. Nakaramdam siya ng ginhawa, kasabay ng pighati. Marahil ay natapos na ang kasong ito, ngunit ang sugat na iniwan nito ay mananatili ng matagal. Tumingin siya sa langit na nagsisimula ng lumiwanag. Dahan-dahang gumalaw ang mga ulap at sa pagitan nito, sumilip ang sinag ng araw. Tila isang senyales na sa wakas, payapa nang nagpapahinga ang kaluluwa ni Clara. Nakatayo si Isabela malapit sa puntod, isa-isang nag-aalay ng bulaklak habang bumubulong, salamat sa pagiging pinakamabuting kaibigan. Tumingin siya sa langit at ipinikit ang mga mata, hinayaang dalhin ng hangin ang kanyang dasal sa lugar kung nasaan man si Clara ngayon. Sa ilog Imus, ang tubig ay patuloy na dumadaloy, dala ang isang malungkot na kwento na laging maaalala ng maraming puso. Kinaumagahan, siksikan ang bakuran ng Hall of Justice sa Imus. Mga mamamahayag, residente, at pamilya ng biktima ang nagtipon sa harap ng gusali upang saksihan ang unang pagdinig sa kaso ng pagpatay kay Maria Clara Reyes. Mainit ang hangin, ngunit ang tensyon sa paligid ay nagpatahimik sa lahat. Mula sa malayo, narinig ang sirena ng sasakyan na nagdadala kay Joy sa korte. Mabagal siyang bumaba, maputla ang mukha at nakayuko. Inaalayan siya ng 2 pulis. Sa loob ng maluwag ngunit maalinsangang silid hukuman, lahat ng upuan ay puno na. Sa unang hanay, nakaupo ang pamilya ng biktima. Si Aling Sean, nakasuot ng puting belo, ay mahinang nakaupo sa isang wheelchair, sa tabi niya si Elena. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay mapula sa pagpigil ng luha. Nakaupo si Isabela sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kamay ng matanda. Sa likuran, inihahanda ng mga reporter ang kanilang mga kamera at kwaderno, handang itala ang bawat sandali ng pagdinig na naging sentro ng atensyon ng publiko. Nang ipasok si Joy, agad na tumahimik ang silid. Umupo siya sa upuan ng akusado nang hindi nag-angat ng tingin. Tumayo ang piskal at binasa ang sakdal ng may matatag na boses. Ang akusadong si Jose Santos ay sinasakdal sa salang murder na may kasamang pagnanakaw, alinsunod sa Artikulo 248 ng Revised Penal Code. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Bawat salitang lumabas ay tila nagpapabigat sa dibdib ng lahat. Ipinaliwanag ng piskal ang buong pangyayari. Kung paano pinatay ni Joy ang kanyang sariling tauhan sa paradahan, kinuha ang mga alahas, at itinapon ang bangkay sa ilog. Bawat detalye ay dahan-dahang binasa, sinusuportahan ng mga ebidensyang forensik at mga litrato mula sa crime scene. Mula sa mga manonood, may maririnig na mahinang hikbi. Yumuko si Isabela, pumatak ang kanyang mga luha. Tinakpan ni Aling Sean ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Pagkatapos ng sakdal, binigyan ng hukom ng pagkakataon ang akusado na tumugon. Nanginginig na tumayo si Joy. Inamin niyang lahat ng binasa ng piskal ay totoo. Ang tanging nasabi niya ay nagsisisi siya at hindi niya sinasadyang patayin ang biktima. Ngunit ang salitang kipagsisisi ay tila walang laman sa silid na puno ng sakit. Matagal siyang tinitigan ng hukom bago marahang nagsabi, ang pagsisisi ay hindi maibabalik ang buhay ng isang tao. Sa labas, ang mga taong hindi nakapasok ay nagsisiksikan. Sinusundan nila ang pagdinig sa pamamagitan ng mga speaker. Ilan ay umiiling, hindi makapaniwala na kayang gawin ng isang amo iyon sa kanyang tauhan dahil lamang sa pera. Isang babae ang bumulong sa kanyang kasama, masyado nang madilim ang mundo kung ang katapatan ay kailangang bayaran ng dugo. Pagkatapos ng pagdinig, ibinalik si Joy sa sasakyan. Habang naglalakad, napatingin siya sa direksyon ni Aling Sean. Nagtama ang kanilang mga mata.
Agad na yumuko si Joy. Walang sinabi si Aling Sean, ipinikit lamang ang mga mata. Tinitigan ni Elena ang likod ng lalaki na maihalong galit at lungkot. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Nang hapon, ang balita tungkol sa unang pagdinig ay agad na lumabas sa telebisyon at social media. Ipinakita ang mukha ni Aling Sean na mahina ngunit matatag at si Joy na nakayuko. Bumaha ang komento mula sa mga netizen. May galit, may naaawa at may nagdarasal para sa pamilya ng biktima. Muling naging usap-usapan ang pangalan ni Clara. Marami ang nagpadala ng dasal, sinasabing siya ay naging simbolo ng katapatan na pinagtaksilan. Gabi na sa silang. Tahimik ang maliit na bahay. Isang kandila ang nakasindi malapit sa larawan ni Clara. Tinitigan ni Aling Sean ang apoy. Nakaupo si Elena sa tabi niya, marahang binabasa ang isang dasal. Sa pagitan ng mga salita, may pigil na iyak. Mula nang magsimula ang pagdinig, pakiramdam nila'y muling nabuksan ang sugat. Ngunit sa kabilang banda, may kaunting ginhawa dahil nagsimula ng umusad ang hustisya. Tumingin si Aling Sean sa langit, bumubulong na hindi na siya humihingi ng ganti, kundi kapayapaan lamang para sa kaluluwa ng kanyang anak. Samantala, sa malamig na selda sa imus, nakasandal si Joy sa pader. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, muling naaalala ang mukha ni Clara. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng biktima na nagmamakaawa. Ang salitang ipatawad na hindi niya nasabi noon ay naging isang pabigat na hindi na mabubura. Alam niyang habang buhay siyang mabubuhay sa pagsisisi. Ang pagdinig sa araw na iyon ay simula pa lamang ng mahabang paglalakbay tungo sa huling hatol. Ngunit para sa marami, lalo na sa pamilya ng biktima, ang tunay na hustisya ay hindi lamang parusa, kundi ang katapangang tanggapin ang katotohanan ng may maluwag na puso. At sa araw na iyon, sa gitna ng luha at dasal, ang unang hakbang tungo sa katarungan ay nagsimula na. Muli napuno ang silid hukuman. Maaga pa, ngunit siksikan na ang mga tao sa labas. Marami ang dumating hindi lang para makiusyoso, kundi dahil naramdaman nilang naantig ng kwentong ito ang kanilang mga puso, isang tapat na dalaga na pinatay ng sarili niyang amo. Sa loob, tensyonado at tahimik ang kapaligiran. Tinawag ng hukom ang unang saksi, si Isabela, ang matalik na kaibigan ng biktima. Marahan siyang lumakad patungo sa witness stand. Maputla ang kanyang mukha, namamaga ang mga mata, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Nang maupo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Malumanay siyang tiningnan ng hukom at sinabihang kumalma. Huminga ng malalim si Isabela. Alam niyang ang araw na ito ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng testimonya, kundi sa pagiging boses ng isang kaibigang wala na. Sa mahina ngunit malinaw na boses, ikinuwento niya ang kanilang pagkakaibigan ni Clara. Inilarawan niya si Clara bilang isang masipag at responsableng babae. Ikinuwento rin niya ang huling gabi bago mawala ang kanyang kaibigan. Nakita niyang balisa si Clara dahil sa pagkakaiba ng pera sa kaha. Naging tahimik ang silid. Huminto sandali si Isabela, pumatak ang kanyang mga luha. Pinunasan niya ang kanyang pisngi at nagpatuloy. Sinabi niyang nagbilin pa si Clara, kung may mangyari sa akin, sana huwag mag-alala si nanay. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko sa marami. Maging ang hukom ay tila may namumuong luha sa mga mata. Ipinakita ng piskal ang ilang litrato mula sa crime scene at ang key footage. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang tingnan ang mga imahe. Nang tanungin kung naniniwala siyang si Joy ang may kasalanan, nanginginig ang kanyang boses na sumagot. Naniniwala siya dahil sinabi mismo ni Clara na si Joy lang ang may hawak ng susi ng kaha ng gabing iyon. Nakayuko si Joy sa kanyang upuan. Hindi siya tumitingin sa saksi. Sa kanyang puso, bawat salita ni Isabela ay parang isang patalim na dahan-dahang humihiwa. Natapos ang testimonya ni Isabela sa katahimikan. Walang palakpakan, walang ingay, tanging kalungkutan ang dumaloy sa bawat puso. Umiti ng bahagya si Aling Sean kay Isabela, isang tango ng pasasalamat. Nagpatuloy ang pagdinig sa iba pang mga saksi, kabilang ang mga forensic expert na nagpaliwanag sa resulta ng otopsya. Bawat testimonya ay lalong nagdiin kay Joy. Ang dugo sa kanyang motor ay tumugma sa SFE ng biktima. Wala nang puwang para magkaila.
Ngunit sa likod ng mga katotohanan, nanatili ang pakiramdam ng awa at pagsisisi. Umiyak ang ilang manonood. Hindi nila akalain na ang ganitong trahedya ay magmumula sa isang ordinaryong lugar. Sa labas, binalita ng media ang pagdinig. Kaso sa Ilog Imus, Joy yumuko habang umiiyak ang saksi. Ang larawan ni Isabela na lumuluha ay naging laman ng balita, nakaantig sa marami. Nang matapos ang pagdinig, niyakap ni Aling Sean si Isabela. Walang salita, tanging isang mahabang yakap ang pumalit sa lahat ng pasasalamat. Naglalakad pa uwi si Isabela, huminto siya sandali at tumingin sa langit. Bumulong siya, Clara, malapit na ang hustisya. Ang kanyang mga salita ay tinangay ng hangin, nag-iwan ng katahimikang naglalaman ng 1,000,000 alaala at dasal. Muling napuno ng tao ang silid hukuman sa araw ng pagbasa ng sakdal. Ang lahat ay naghihintay kung anong katarungan ang igagawad para kay Maria Clara Reyes. Sa loob, mabigat ang hangin. Nakaupo si Joy, maputla at payat. Sa harap niya, tumayo ang piskal, hawak ang makapal na dokumento. Batay sa mga katotohanan sa paglilitis, mga ebidensya, at pag-amin ng akusado, hinihiling namin na ang akusado ay patawan ng habang-buhay na pagkakakulong. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa buong silid. Ipinikit ni Aling Sean ang kanyang mga mata, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa kamay ng ina. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Para sa kanya, walang parusa ang makapagbabalik sa kanyang ate. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kaunting ginhawa. Ipinaliwanag ng piskal na ang ginawa ng akusado ay nagdulot ng malalim na pagdurusa sa pamilya at sa komunidad. Sinabi niyang ang pagsisisi ay hindi sapat para burahin ang isang malaking kasalanan. Sa upuan ng akusado, lalong yumuko si Joy. Bawat salita ng piskal ay parang batong dumadagan sa kanyang dibdib. Nang bigyan ng pagkakataon, nanginginig siyang tumayo. Sinabi niyang nagsisisi siya na lahat ay nangyari dahil sa takot at kahangalan. Humingi siya ng tawad sa pamilya, sa kanyang ina, sa Diyos. Naputol ang kanyang mga salita at humagulgol siya sa harap ng lahat. Tumingin si Aling Sean sa kanya. Ang kanyang tingin ay hindi na galit, kundi pagpaparaya. Bumulong siya ng dasal, humihiling ng kapatawaran para sa lahat. Itinagda ng hukom ang pagbasa ng hatol sa susunod na linggo. Isinara ang pagdinig sa 3 katok ng malyete. Dinala si Joy pabalik sa kulungan. Sa labas, nag-uunahan ang mga reporter. Nagbulungan ang mga tao at ang langit ay tila nakikidalamhati. Nang hapong iyon sa silang, nakaupo si Aling Sean sa beranda. Sa kanyang kandungan ay ang mga gamit ni Clara na isinauli ng pulisya, isang lumang pitaka, isang simpleng relo at isang keychain. Dahan-dahan niyang hinaplos ang bawat isa. Dumating si Elena dala ang mainit na tsaa. Naghawak kamay sila sa katahimikan. Narinig ang tawag para sa pagdarasal mula sa malayo. Tumingin si Aling Sean sa langit at bumulong, "Anak, marahil dumating na ang hustisya ng mundo. Sana sa piling ng Diyos, makamit mo ang mas magandang katarungan." Samantala, sa kulungan, nakaupo si Joey mag-isa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Clara, ang gabi ng krimen, ang tunog ng ilog, at ang dugo sa kanyang mga kamay. Nagsisisi siya, ngunit huli na ang lahat. Nagdarasal siya gabi-gabi, umaasang balang araw ay patatawarin siya ng Diyos, kahit alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ang balita tungkol sa habambuhay na pagkabilanggo ay mabilis kumalat. Marami ang nagsabing ito ay nararapat. Ngunit para sa pamilya ng biktima, ang tanging nais nila ay kapayapaan. Ayaw na nilang magdagdag ng puot dahil naniniwala silang sa itaas ng lahat ng batas ng tao, mayroong batas ng Diyos na hindi nagkakamali. Muling sumindi ang kandila sa harap ng larawan ni Clara. Ang maliit na ilaw na iyon ay nanginginig sa ihip ng hangin, ngunit hindi namamatay. Sa puso ni Aling Sean, mayroong pagpapatawad na dahan-dahang tumutubo sa gitna ng pighati. Alam niyang kailangang magpatuloy ang buhay, kahit na ang sugat ay hindi kailanman ganap na maghihilom. Sa labas, ang Ilog Imus ay tahimik na dumadaloy, dala ang isang mapait na kwento na ngayon ay nagsisimula ng magtapos sa dasal at luha. Kinaumagahan, ang araw ay tila nahihiyang sumilip sa kulay abong kalangitan ng Imus. Ang bakuran ng Hall of Justice ay muling napuno ng mga tao, lahat ay nag-aabang sa huling hatol.
Sa gitna ng karamihan, nakaupo si Aling Sean sa isang wheelchair, itinutulak ni Elena. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng libu-libong dasal. Sa loob ng siksikang silid hukuman, ang lahat ay tahimik. Pumasok ang hukom. Si Joy ay nakaupo sa upuan ng akusado, nakayuko, nanginginig ang mga kamay. Alam niyang dumating na ang sandali ng paghusga. Binuksan ng hukom ang folder ng hatol. Binasa niya ang isang mahabang buod ng kaso, ang mga testimonya, ebidensya, at pag-amin. Nang magsimulang basahin ng hukom ang kanyang moral na pagsasaalang-alang, ang silid ay tuluyang natahimik. Sinabi niyang ang ginawa ng akusado ay hindi lamang sumugat sa biktima at sa kanyang pamilya, kundi sumira rin sa tiwala ng komunidad. Ipinunto niya na ang kasakiman at panandaliang galit ay nagdulot ng walang katapusang pagkawasa. Pagkatapos, huminga ng malalim ang hukom at tinitigan ang akusado. Sa mabigat na boses, binasa niya ang desisyon. Ang korte ay nagpapataw ng parusang habambuhay na pagkakakulong sa akusadong si Jose Santos para sa krimen na murder na may kasamang pagnanakaw. Umalinggaw ang hatol. May mga yumuko, may mga nagtakip ng bibig. Tumingin si Dina sa kanyang ina. Dumaloy ang mga luha na hindi na napigilan. Itinakip ni Aling Sean ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga balikat, ngunit walang tunog na lumabas, tanging dasal. Sa upuan ng akusado, ipinikit ni Joy ang kanyang mga mata. Dahan-dahang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Hindi siya nagsalita. Alam niyang makatarungan ang desisyon. Yumuko siya ng mas malalim at marahang tumango, tila tinatanggap ang kanyang kapalaran. Naalala niya ang mukha ng kanyang maliit na anak. Napagtanto niyang hindi lang isang buhay ang kanyang sinira, kundi pati na rin ang kinabukasan ng sarili niyang pamilya. Isinara ng hukom ang pagdinig, sinabing ang katarungan ay hindi paghihiganti, kundi isang paraan upang mapanatili ang halaga ng pagkatao. Matapos ang huling katok ng malyete, napuno ng hikbi ang silid. Dinala si Joy palabas. Habang dumadaan sa pamilya ng biktima, huminto siya sandali. Tinitigan siya ni Aling Sean na may basang mga mata. Walang salita, walang galit. Sa kanyang puso, bumulong si Aling Sean, hayaan na ang Diyos ang humusga. Yumuko si Joy at nagpatuloy sa paglakad. Sa labas, tinanggap ng mga tao ang desisyon ng may ginhawa. May umiyak, may nagdasal. Isang matandang lalaki ang nagsabi, ang hustisya ay mabagal, ngunit tiyak na darating. Agad na isinulat ng mga reporter ang balita, habang buhay na hatol para sa pumatay kay Clara. Ang larawan ni Aling Sean na niyayakap ni Elena ang naging pangunahing imahe sa maraming media. Sa mata ng publiko, ang kasong ito ay hindi lamang isang trahedya, kundi isang aral tungkol sa halaga ng katapatan. Nang hapong iyon, naging kulay kahel ang langit. Pauwi na sina Aling Sean at Elena, kasama si Isabela. Sa bahay, umupo si Aling Sean sa harap ng larawan ni Clara. May ngiti sa kanyang mga labi. May luha pa rin sa kanyang mga mata, ngunit mas magaan na ang kanyang puso. Bumulong siya, anak, dumating na ang hustisya ng mundo. Ngayon, magpahinga ka na ng payapa. Sa ibang lugar, sa isang madilim na selda, nakasandal si Joy sa pader. Hawak niya ang isang maliit na rosaryo. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, nagdarasal. Alam niyang ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay gugugulin sa likod ng rehas. Ngunit marahil doon, matututunan niyang muli ang kahulugan ng pagsisisi at kapatawaran. Dumating ang gabi, umambon. Sa labas, ang ilog Imus ay muling dumaloy ng payapa, tila binubura ang mga bakas ng nakaraan. Ngunit para sa lahat ng nakarinig ng kwentong ito, ang tubig na iyon ay laging magdadala ng alaala ng isang dalagang nagngangalang Clara, na ang katapatan ay nagturo sa marami na bumalik sa kanilang konsensya. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng hatol. Sa maliit na bahay sa silang, ang amoy ng mga bulaklak at insenso ay pumuno sa hangin. Isang simpleng tolda ang katayo sa harap ng bahay. Gabi-gabi, nagtitipon ang mga residente para sa ipasyam, ang 9 na araw na panalangin para sa kaluluwa ni Clara. Dumadating sila, dala ang mga dasal at pakikiramay. Nakaupo si Aling Sean sa isang banig, napapaligiran ng mga babaeng marahang nagdarasal. Sa harap nila, ang larawan ni Clara ay napapaligiran ng mga sariwang bulaklak at kandila. Ang ngiti sa larawan ay tila nabubuhay muli.
Si Isabella ay tumutulong sa pag-aasikaso ng mga bisita. Pagod ang kanyang mukha, ngunit magaan ang kanyang puso dahil natapos na ang lahat. Pagkatapos ng dasalan, isa-isang lumapit ang mga tao kay Aling Siyon nakikiramay. Mumingiti lamang si Aling Siyon. Tuyo na ang kanyang mga luha, napalitan ng kapayapaang dulot ng pagtanggap. Alam niyang walang makapagbabalik sa kanyang anak, ngunit naniniwala siyang bawat kaluluwang umalis ay nag-iiwan ng liwanag. Kinaumagahan, tinulungan ng mga kapitbahay na maglinis. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Madalas pa ring dumalaw si Isabella, tinutulungan si Aling Siyon sa pagtitinda ng kakanin. Ang maliit na init na iyon ay nagsilbing gamot sa kanilang pighati. Isang hapon, nakaupo si Aling Siyon sa isang upuang kawayan. Ang papalubog na araw ay nagbigay ng kulay kahel sa kalangitan. Tumingin siya sa kalsada, kung saan dati niyang nakikitang naglalakad pa uwi si Clara. Kumirot ang kanyang puso, ngunit hindi na dahil sa lungkot. May kapayapaang tumubo sa kanyang dibdib. Bumulong siya na ang tao ay maaaring mawalan, ngunit ang pag-ibig ay hindi. Ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang pag-aaral. Sa loob ng kanyang bag, mayroon siyang maliit na larawan ni Clara, isang paalala na maging matatag. Sa unang pahina ng kanyang tala-arawan, nakasulat, "Mamumuhay ako ng maayos para maipagmalaki ako ni Ate Clara mula sa langit." Iyon ang naging gabay niya. Si Isabella ay nagpatuloy din sa kanyang buhay. Nagtrabaho siya sa ibang branch ng Tindahan Express. Sa tuwing nakikita niya ang kanilang dating uniforme, kumikirot ang kanyang puso, ngunit hindi na siya umiiyak. Naglalaan siya ng bahagi ng kanyang sahod para sa pag-aaral ni Elena. Ilang buwan ang lumipas, dinalaw ni Aling Siyon ang puntod ng kanyang anak. Nag-alay siya ng mga bulaklak. Mahabang panahon siyang nakaupo, kinakausap si Clara. Ikinuwento niyang si Elena ay ngumingiti na ulit na maayos ang kanilang maliit na negosyo at gabi-gabi niyang ipinagdarasal ang kaluluwa nito. Nang pauwi na, umihip ang hangin. Ngumiti si Aling Siyon. Sa kanyang puso, naramdaman niyang sinuklian ni Clara ang ngiting iyon. Naglakad siya pauwi, mas magaan ang puso. Ang mga araw sa silang ay nagpatuloy, at kahit hindi ganap na nawala ang sugat, ang buhay ay nakahanap muli ng daan. Sa maliit na bahay, ang lampara ay patuloy na sumisindi gabi-gabi, nagbibigay liwanag sa larawan ni Clara, isang saksi sa katatagan ng pag-ibig ng isang ina, lakas ng isang kapatid, at katapatan ng isang kaibigan. Mabagal ang takbo ng mga araw sa kulungan ng Imus. Ang araw ay saglit nang nakikita bago magtago sa likod ng matataas na pader. Sa isang sulok ng selda, nakaupo si Joey, nakatitig sa dingding. Pumuputi na ang kanyang buhok, payat ang kanyang mukha. Bawat segundo ay tila napakatagal. Gabi-gabi, nahihirapan siyang matulog. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang tunog ng ilog Imus, ang sigaw ni Clara, ang katahimikan pagkatapos. Umiiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang mga araw ay napupuno ng pagtatrabaho sa kusina ng bilangguan. Bihira siyang kausapin ng ibang preso. Isang araw, nilapitan siya ng isang matandang lalaki, si Father Mateo, isang paring madalas magbigay ng gabay sa mga bilanggo. Sinabi niya, ang Diyos ay hindi nagsasara ng pinto para sa sinumang gustong bumalik, kahit pa sa mga pinakamalalim na nahulog. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Joey. Mula noon, dahan-dahang nagbago ang kanyang buhay. Nagsimula siyang dumalo sa mga misa sa kapilya ng bilangguan. Muli siyang natutong magbasa ng Biblia. Sa unang pahina ng isang kwaderno, isinulat niya, "Sinira ko ang buhay ng iba, pero sana bigyan pa ako ng Diyos ng panahon para magbago." Nakita ni Father Mateo ang pagbabagong iyon. Patuloy niyang ipinaalala na ang tunay na pagsisisi ay hindi sa luha, kundi sa gawa. Kaya araw-araw, inalagaan ni Joey ang isang maliit na hardin sa bilangguan. Nang mamulaklak ang unang bulaklak, naramdaman niyang sa unang pagkakataon, may isang bagay na lumago mula sa kanyang mga kamay na hindi para manira, kundi para magbigay buhay. Isang gabi, hindi na niya ipinagdasal na pag-aanin ang kanyang parusa. Hiniling na lamang niya ang kapayapaan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sumulat siya ng liham para sa pamilya ni Clara, humihingi ng tawad. Hindi niya ito ipinadala. Inilagay niya lamang ito sa Biblia na kanyang binabasa, umaasang ang dasal ay makakarating sa pamamagitan ng hangin at panahon. Lumipas ang mga taon.
Halos puti na ang buhok ni Joy. Nanatili siya sa bilangguan, ngunit nagbago ang kanyang mukha. Mayroon na siyang kapayapaan na dati wala. Naging katulong siya ni Father Mateo sa pagtuturo sa mga bagong bilanggo. Ang kanyang buhay ay hindi malaya, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang makaramdam ng tunay na kalayaan, kalayaan mula sa galit at puot sa sarili. Isang hapon, nakatayo si Joy sa hardin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong, kung maibabalik ang oras, pipiliin kong maging mabuting tao. Pero hindi na ito maibabalik, kaya hahayaan ko na lang na tubusin ko ito sa natitira kong buhay. Sa kalangitan, ang kulay kahel at lila ay magkahalong maganda, na para bang ang kalikasan ay nagpapatawad sa isang taong lubos na nagsisisi. 8 taon na ang lumipas. Ang oras ay dumaan na parang agos ng ilog imus. Sa maliit na bahay sa silang, tumanda na si Aling Sean. Mahina na ang kanyang mga hakbang, ngunit ang kanyang ngiti ay kasing init pa rin ng araw. Si Elena ay isa ng ganap na dalaga, nagtatrabaho sa isang bookstore. Si Isabella, na may sarili ng pamilya, ay hindi kailanman nakalimot. Madalas pa rin siyang dumalaw, nakikipagkwentuhan kay Aling Sean, tinatawanan ang mga alaala ni Clara. Sa bawat tawa, may mga luhang naging liwanag. Sa kanilang lugar, ang kwento ni na Clara at Joy ay naging isang paalala. Huwag hayaang takpan ng galit ang puso. Alalahanin ang kwento ni Clara. Ang pangalang iyon ay naging isang babala na ang isang maling desisyon ay maaaring sumira ng maraming buhay. Isang hapon, dinala ni Elena ang kanyang ina sa puntod ni Clara. Asul ang langit. Nag-alay sila ng mga bulaklak. Walang nang luha, tanging kapayapaan. Bumulong si Aling Sean na wala na siyang sama ng loob. Naniniwala siyang bawat tao ay may paglalakbay tungo sa kapatawaran. Hindi niya alam ang kalagayan ni Joy, ngunit umaasa siyang tunay itong nagsisisi. Sinabi niyang kung magkikita sila balang araw, babatiin niya ito ng payapa. Hinangaan ni Elena ang kanyang ina. Sa likod ng marupok na anyo, mayroong isang pambihirang lakas. Ilang linggo ang lumipas, nagbukas si Isabella ng isang maliit na cave. Pinangalanan niya itong Clara's Corner. Sa dingding, nakasabit ang larawan ni Clara na may malumanay na ngiti. Kapag may nagtatanong, sinasabi ni Isabella, siya ang nagturo sa amin na kahit ang pinakamaliit na kabutihan ay makapagliligtas ng maraming puso. Samantala, sa bilangguan, nakatingin si Joy sa papalubog na araw. Nakita niya ang parehong kulay kahel tulad ng 8 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon, wala nang takot. Alam niyang sa labas, nagpapatuloy ang buhay, at marahil sa ihip ng hangin, may isang dasal mula sa isang taong nagpatawad na sa kanya. Yumuko siya, ngumiti, at bumulong na ang Diyos ay tunay na maawain sa sinumang gustong bumalik. Ang senaryo sa lungsod ng Dasmariñas ay unti-unting bumabalik sa dati, ngunit ang kwento ay nanatili. Ang trahedya ay nag-iwan ng isang malalim na aral, ang buhay ay nag-aalok ng 2 pagpipilian, lumakad sa liwanag o malunod sa dilim. Ang kasakiman at galit ay maaaring sumira ng lahat, hindi lang para sa gumawa, kundi para sa mga nagmamahal at nagtitiwala. Ngunit sa bawat trahedya, nagtatanim ang Diyos ng aral na naunawaan lamang ng mga pusong mapagpasensya. Si Joy, sa loob ng bilangguan, ay natagpuan ang tunay na kalayaan, kalayaan mula sa galit at pagmamataas. Si Aling Sean ay nagturo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa hustisya, ang pagpapatawad. Pinalayan niya ang kanyang puso mula sa isang pabigat na napakahirap dalhin habang buhay. Si Elena ay natutong ang katapatan ay hindi laging nagdudulot ng kaligayahan sa mundo, ngunit ang bawat katotohanan ay makakahanap ng sarili nitong lugar. Ang pag-ibig ay hindi namamatay, nagbabago lamang ito ng anyo, mula sa yakap, nagiging dasal, mula sa boses, nagiging alaala, mula sa iyak, nagiging lakas. Si Isabella, sa kanyang munting cave, ay ipinagpatuloy ang kabutihang sinimulan ng kanyang kaibigan. Ang ilog imus ay patuloy na dumadaloy, isang tahimik na saksi. Sa huli, dala nito ang mensahe na bawat sugat ay maaaring maghilom, bawat kasalanan ay maaaring matubos, hanggat ang puso ay handang magbukas sa kabutihan. Ang kwento ni na Clara at Joy ay naging isang salamin ng katotohanan, na ang katotohanan ay hindi kailanman mawawala, gaano man kalalim itong ilubog. Ang hustisya ay maaaring huli, ngunit tiyak na darating. At sa bawat masakit na pagtatapos, laging may bagong simula para sa mga kaluluwang natuto mula sa kanilang mga sugat.
Naway maging aral ito sa ating lahat. Ang kayamanan ay hindi mas mahalaga kaysa sa katapatan, ang galit ay hindi magdadala ng tagumpay, at bawat pagkakamali ay maaaring maging daan tungo sa kabutihan kung sasamahan ng pagsisisi at pagpapatawad. Dahil sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang ating pag-aari, kundi kung gaano katapat nating pinangangalagaan ang ating puso upang hindi madulas sa kadiliman. Ang Ilog Imus ay patuloy na dumadaloy, dala ang sinag ng buwan, at sa pagitan ng marahang agos, tila may maririnig na isang tahimik na mensahe. Huwag hayaang sakupin ng dilim ang iyong puso, dahil laging mailiwanag sa dulo ng pagsisisi.